Kulang ang ating mga mental health facility, lalo pa sa mga probinsya. Kaya ang mga pamilyang may miyembrong may problema sa pag-iisip, kanya-kanyang paraan na lang. Pagtilaok ng manok sa probinsya ng Antique. Tapos palalabasin nyo na ako pang masamang tao, kapal na mukha nyo! Diretso na sa kulungan ng manok ang 8 taong gulang na si Lizette. Papakainin kasi niya, hindi ang inahin. Saan tao? Bigay mo sa ako sa loob. Kundi ang kanya mismong ina. Ang kapal na mukha nyo! Sagot-sagutin ako dito! Itapon mo tayo kung dadamputin ng kahit na sino! Ang 33 anyos na si Maya, hindi nito tunay na pangalan, na mag-iisang taon nang nakakulong sa kulungan ng manok. Ano ba sabi ko, Carmen, di ba? Wala akong pakialam kahit ilang bata pakilabas nyo dito! Peste kayo! Sa maliit na butas na ito, inilulusot ni Lizette ang pagkain ng ina. Sino ako? Sino ako? Kilala niyo ako, di ba? Kung wala kaming pera, mga tuyo lang at mga asin lang. Mukha bang malit na tao? Kung pumupunta ko sa kanyang kulungan, sinasabi niya na gusto niyang kumain. Lumalapit sa kanya ang mga manok. Hinagisan niya ng mga kanin niya kahit hindi siya makakain. Kulungan ng manok ng kanyang lolo Hervasio ang tila bilangguan ngayon ng kanyang ina. Gawa ito sa pinagtagpi-tagping kawayan at tabla, walang bintana, ang pintuan, hinarangan ng yero at kawayan. Yung manok na lang, yung kapiling niya, binibibibi po niya yung mga manok dyan. Pag kinuha niyo pa yung manok na yon, nagagalit siya. Anak ko yan, huwag niyong pakialaman. Bawal silang umawak nun! Yung higaan niya, malapad po yan. Kaya lang, binakbak niya ngayon, pinakaunan niya yung damit niya. Sinisira niya, lumalabas siya, pumupunta siya sa malayo. Kung makita ng mga tao, sinasabi lang sa amin, ayun, pinupuntahan lang namin. Ba't sinabi doon? Tubig ng barangay! Sino nga yung barangay? Dito na rin umiihi at dumudumi si Maya. May papeles kasi siya, naka-computerize kahit punitin ko pa 3 kopya yun. Para malinisan ang loob nito, isinusuot ni Lizette sa siwang ang kanyang kamay para sungkitin ang basura. Sino nga yung ginagpanata? Pwede ba yan? Tangan tubig. Hindi ka marigos. Gusto ko po siya paliguan para malinis rin po siya. Nahihiya rin po kasi nakakulong si mama ko. Madumi yung mga kulungan niya. Nainggit rin po sa kanila kasi hindi ko kasama yung mga mama ko. Excuse me, matagal na ako sikat. Pero bakit nga ba nakakulong sa kulungan ng manok si Maya? Isang taong nag-domestic helper sa Saudi Arabia si Maya, pero natapat daw siya sa mapang-abusong amo. Pagdating niya, naninibago na po ako. Kahit lahat pa ng presidente ng mundo, ang dalhin niyo sa akin dito. Sinasaktan daw po siya ng kanyang amo. Sinabi niya po sa akin na buti nga pa nakauwi pa ako ng buhay. Ano buhay na? Stress level and experience nila because of the financial difficulty, yung uncertainty kung paano sila makakauwi, anong dadatnan nila sa Pilipinas. Meron tayong agreement sa DOH. Magkakaroon ng assistance ang NCMH. Kombinasyon na yan ng pagbibigay ng advice, consultation, medication. Hiwalay na si Maya sa asawa. Pinaghati-hatian ng kanilang mga kamag-anak ang pag-aalaga sa 3 anak ni Maya. Pinaglaban niyo pa ako na lang, pen, mulat maliit. Nananakit ng tao, kaya kinulong po namin yan dahil delikado po. Sasabihin niyo ako ang nanakit? Oh my goodness! Natatakot din po ako dahil baka mamaya pagtalikod mo, bigla ka nalang pukpukin. Wala po ako magagawa. Walang-wala din po kami. Lumalapit nga rin ako dito sa mga minsan napapahiya lang din ako, minsan nabibigo. Mabigat sa dibdib ko na
Kaya hindi ko po lubos maisip kung bakit po nagkaganito yung buhay namin. Anak ko yan eh. Mahal ko po yan. Ano yung pinaka-nabilis mo sa kanya, mga naalala mo? Nung sa Manila po, madalas kaming nagbabakasyon. Pinapalaro niya ako doon. Mga naglalaro kami, mga naghahabulan kami. Yun lang po. Matalino nga ma'am eh. Umakyat po ako sa stage para kunin yung award niya. Yan na lang po yung lakas na ano ko yung apo ko. Buhay ko lang siya. Napag-aral. Hindi nyo alam yung medical records ko. Dati na raw napakonsulta sa doktor si Maya pero hindi na raw nila na ipagpatuloy na maipagamot ito dahil isang kahig, isang tuka sila. Ano ba gusto mo paglaki? Nurse rin po. Pa kung may sakit sila, tinutulungan ko sila para hindi sila magkasakit. Alagaan ko rin po siya. At kung pa may sakitan siya, pagalingin ko rin siya. Gusto ko po sabihin sa kanya na bumalik na po siya dati at makasamahan po siya. Mabuhay siya magwawala. Ayon sa Antique Provincial Health Office, sa kasagsagan ng pandemya, nakapagtala sila ng 16 na uri ng mental health disorder sa bayan pa lang kung saan nakatira si Maya. Is anybody hearing me? Samantala, sa kabilang barangay ni na Maya, ganito rin ang sitwasyon ng babaeng ito na ikinulong din. Natatakot daw kasi silang may mangyaring masama sa kanya, lalo pat madalas itong naguhubad. Wala akong konsensya to. Wala to. Hindi ako kasarang magpuso ko sa ima. Wala ka ba? Ba? Hindi po siya komportable, ma'am. Pag may damit, siguro, naiinitan. Pinapasuotan ko po siya, pero minsan po talaga pinuhubad niya. Ang nag-aalaga sa kanya, ang kanyang ate Maricel. Nasasaktan din ako. Siyempre, nakikita ko yung sitwasyon niyang ganyan. Mahirap po, ma'am, kasi iniisip ko po kung hanggang saan, hanggang kailan. Hanggang kailan? Hanggang kailan ako mag-aalaga? Siguro po pag napagamot siya, baka po sakaling gumaling. Sana po matulungan po siya. Ang problema ng provincial government ng Antique, wala silang sariling mental health facility. Medyo kulang tayo dyan kasi may mga regions na kung saan wala talaga silang hospital wherein patients with mental illness can be admitted. Ang maganda ngayon with the Mental Health Act din, halos lahat ng mga rural health units or mga city health office are trained on managing common mental health conditions. May kaakibat kasi ito ng mga libreng gamot, financial or transportation para ma-refer ng maayos dun sa iba pang mga institution. Ang kaso ni Maya, inilapit ng aming programa sa West Visayas State University Medical Center sa Iloilo na 6 na oras ang layo mula sa kanilang bayan. Matapos ang halos 1 taong pagiging bilanggo si Maya, Natakot ka, ma'am? Talibing! Tara, sasamahin ka sa hatid ka namin sa para at least gumaling ka na. lalaya na sa kulungan ng mga manok. Ipinakonsulta din siya ng aming programa sa isang psychiatrist. May disorganized thoughts at saka may disorganized behavior. My working diagnosis is schizophrenia.
may gamot tayo sa kanya. At pag ma-maintain ito, meron namang chance na bumalik sa pagiging functional yung pasyente. Ang Safe Haven sa Cebu nangako ring sasagutin ang karagdagang gastusin sa pagpapagamot ni Maya at ng ilan pang mga pasyente sa kanilang bayan. Nagbigay rin ang aming programa ng financial assistance sa kanilang mga pamilya. So we truly believe that they can really recover and have a brand new life. Hindi nyo kailangan na igapo sa kadena. Medical management, counseling, mga 12-step sessions, yan ang mga ino-offer natin. Ang kapal na mukha niyo! Sagot-sagutin ako dito! Sa paglaya ni Maya sa kanyang hawla, sana ito na ang simula para lumaya na rin siya sa pagkakabilanggo sa kanyang isipan upang muli niyang magampanan ang kanyang tungkulin bilang ina. Kaya, kunti lang po makatulong sila. Gusto ko pong bumalik sa dati si Mama at mabuo kami buong pamilya at makatapos na ako ng pag-aaral. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.